Welcome sa Claude B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Upon the Magic Roads. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang ating kwento sa isang tahimik na bukirin sa probinsya, kung saan isang gabi ay biglang winasak ng isang mahiwagang mayor ang buong pananim. Pagsikat ng araw, natagpuan ng magsasaka ang kanyang mga bukid na wasak at napuno ng takot ang kanyang puso. Tinawag niya ang kanyang tatlong anak, ipinakita ang nangyari, at inutusan silang bantayan na ang bukirin mula noon. Ang bunso, si Ivan, ay maamo, mabait, at inosente. Isa siyang batang may malinis na puso, ngunit madalas abusuhin ng kanyang dalawang nakatatandang kapatid ang kanyang kabaitan, kaya pinilit nila siyang magbantay mag-isa sa bukid. Noong gabing iyon, binantayan ni Ivan ang sakahan kasama ang kanyang munting kaibigang hedgehog. Biglang may narinig siyang yabag ng mga paa. Paglingon niya, tumambad sa kanya ang isang napakalaking kumikislap na babaeng kabayo. Naparalisa siya sa takot sa loob ng ilang sandali, ngunit naglakas loob siya at inihagis ang lubad sa leeg nito. Agad na humila ng napakalakas ang kabayo kaya si Ivan ay nabutbit paitaas, at bago pa niya namalayan, lumilipad na siya sa himpapawid habang nakakapit sa mahiwagang kabayong lumilipad sa ilalim ng gabi. Nang sa wakas ay bumaba ito, bumagsak si Ivan sa lupa at nasugatan, habang ang kabayo naman ay naipit sa isang latian. Nakakita si Ivan ng pagkakataong kumita ng pera sa pagbebenta nito. Kaya hinigpitan niya ang pagkakatali at sinubukang hilahin ito palabas gamit ang hilingan ng hangin. Ngunit nang mailigtas na ang kabayo, napansin ni Ivan ang mga luha sa mga mata nito. Ito'y miserable, takot, nakagapos, at walang magawa. Tumagos ng malalim sa puso ni Ivan ang mga luhang iyon. Dahan-dahan siyang lumapit at humingi ng isang pangako, huwag na nitong muling sisirain ang kanilang mga bukirin. Pumayag ang kabayo, kaya pinakawalan ni Ivan ang lubad at pinalaya siya. Masayang tumakbo ang kabayo palayo sa dilim ng gabi. Ngunit wasak na ang mga pananim, at naiwan si Ivan na paon ng pag-aalala. Kinabukasan ng umaga, nagising si Ivan sa isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Dalawang napakagandang lalaking kabayo ang nakatayo sa harapan niya. Pagkatapos, may lumitaw na isang munting batang kabayo na ang pangalan ay Fo, at laking gulat ni Ivan nang magsalita ito. Sinabi ni Fo na siya ang anak ng parehong mahiwagang kabayong iniligtas ni Ivan. Bilang pasasalamat sa kabaitan niya, ipinadala siya kasama ang dalawang magagandang kabayo bilang regalo upang tulungan si Ivan. Lubos ang tuwa ni Ivan. Napagpasyahan niyang dalhin ang mga kabayo sa palengke at ibenta ang mga ito para kumita ng magandang halaga. Ngunit bago niya magawa iyon, lumapit ang kanyang ama, galit sa lalong paglalan ng kalagayan ng bukirin. Bago pa man mapag-alitan si Ivan, bigla siyang sinunggaban ni Fo at sa bilis ng kidlat ay tumakbo palayo. Namangha si Ivan sa bilis ng munting kabayong ito. Nais niyang balikan ang dalawang kabayo na naiwan sa kwadra, ngunit ginamit ni Fo ang kanyang mahiwagang tinig upang tawagin ang mga ito, at agad silang sumunod. Magkakasama, si Ivan at ang tatlong kabayo ay nagtungo sa lungsod. Pagdating nila roon, namangha ang lahat sa kagandahan ng mga kabayo. Nagtipon ng maraming tao at lahat ay gustong magkaroon ng mga ito. Naramdaman ni Fo ang panganib at pag-ulong na sinabi kay Ivan na ibenta agad ang mga kabayo sa isang mangangalakal na nakaupo sa malayo sa isang bangko. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Ivan. Mukhang mahirap ang mangangalakal at nais ni Ivan ng mas malaking kita, kaya inanunsyo niya ang isang pampublikong subasta. Samantala, lumipat ang kwento sa kaharian. Isang hanggal na hari ang abala sa pagtataboy ng langaw habang namumuhay sa karangyan. Kahit naghihirap ang kanyang mga nasasakupan, sa pamamagitan ng kanyang teleskopyo, nakita niya si Ivan at ang dalawang maringal na kabayo. Nabigla siya na isang mahirap na bata ang nagmamay-ari ng ganoong kahahalagang hayop. Dumating ang hari at inangkin ang mga kabayo para sa kanyang karwahe, nang walang binabayarang kahit isang barya. Walang magawa si Ivan. Sa galit, pabulong siyang humingi ng tulong kay Fo. Muling sumipol si Fo, tinawag ang mga kabayo, at bigla silang tumakbo palayo, hinihila ang hari kasama nila. Bumagsak ang hari sa mga sako ng harina at nabalot ng puting pulbos ang kanyang mukha. Nahihiya at nagngangalit sa galit, lumapit si Ivan ng kalmado at hiningi ang nararapat na bayad para sa kanyang mga kabayo. Sa huli, napilitang magbayad ang hari, ngunit may ibinulong ang tagapayo ng isa pang plano. Kung uupahan nila si Ivan upang mag-alaga ng mga kabayo ng palasyo, maaari nila siyang pahirapan bilang ganti. Nagustuhan ito ng hari, kaya kinuha si Ivan bilang tagapag-alaga ng mga kabayo ng kaharian. Ngunit may hindi inaasahang nangyari.
Dahil sa masayahin at mabait na ugali ni Ivan, minahal siya ng mga tao. Ngumiti at pinuri siya ng lahat sa tuwing siya'y dadaan. Lalong nagalit ang hari, sapagkat hindi niya dinala si Ivan sa palasyo upang sumikat, kundi upang parusahan. Napansin ng ministro ang galit ng hari at nagmungkahi ng panibagong pakana. Ipinayo niyang utusan si Ivan na hulihin ang ibong apoy, isang nilalang na wala pang sinumang nagtagumpay na mahuli. Kapag nabigo si Ivan, maaari na siyang parusahan. Agad inutusan ng binata na hanapin ang maalamat na ibong apoy. Nang sabihin ni Ivan kay Fo ang utos, na bahala ito. Alam niya ang katotohanan, lahat ng nagtangkang hulihin ang ibong apoy ay hindi na kailanman nakabalik. Sinusunog ng ibon ang sinumang lalapit dito, ngunit wala silang pagpipilian, kailangang sundin ang utos ng hari. Sa buong bilis, tumakbo si Fo kasama si Ivan patungo sa isang malalim na kagubatan. Doon tumutubo ang mga pamputulog na mani. Ipinaliwanag ni Fo ang plano, kung haharapin nila ang ibon ng direkta, tiyak na masusunog sila. Ngunit mahilig ang ibong apoy sa mga maning ito. Kapag nakakain ito ng isa, mahihimbing itong matutulog at maaari na nilang hulihin ng ligtas. Bitbit ang mga mani, naglakbay sila patungo sa isang desyerto hanggang sa isang maliit na oasis kung saan nagtatago ang ibong apoy sa ilalim ng buhangin. Inihagis ni Ivan ang mga mani, at inakit ng amoy ang nilalang palabas. Unti-unti nitong kinain ang mga mani, ngunit maya-maya'y naramdaman nitong may tao sa paligid. Sumabog ito sa galit at umatake. Kumalat ang apoy at nagliyab ang paligid. Tumakbo sila upang iligtas ang kanilang mga buhay habang hinahabol ng apoy sa buhangin. Sa sandaling tila katapusan na nila, inihagis ni Ivan ang huli niyang pampatulog na mani. Nilunok ito ng ibong apoy at agad na nakatulog ng malalim. Mabilis itong ikinulong ni Ivan sa isang bakal na hola. Ngunit nang magising ang ibon at makita ang sarili nitong bihag, nanginginig ito sa takot at umiyak. Lumambot ang puso ni Ivan at hindi niya matiis ang paghihirap nito, kaya binuksan niya ang hola at pinalaya ang ibon. Ibinuko ng ibong apoy ang nagliliyab nitong mga pakpak, tahimik na nagpasalamat sa isang marahang yuko, at lumipad palayo sa kalangitan, iniwan ang isang kumikislap na balahibo bilang regalo. Masayang-masaya si Ivan at bumalik sa hari kasama si Fo, ikinwento ang lahat ng nangyari. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ipinakita niya ang balahibo, ngunit wala na ang ningning nito at mukha na lamang itong karaniwang balahibo. Sa paningin ng lahat, isa siyang sinungaling. Idineklara ng hari na bigo si Ivan at hinatulan siya ng kamatayan. Lumapit na ang Verdugo upang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit bago pa bumagsak ang espada, bumaba. Mula sa langit ang ibong apoy, nagliliwanag na parang araw. Namangha ang lahat at naniwala sa kwento ni Ivan. Walang magawa ang hari kundi gantimpalaan siya. Pinarangalan si Ivan at itinuring na bayani, at mula noon ay naging magkaibigan sila ng ibong apoy. Masaya si Ivan, ngunit ang hari ay nagngangalit sa selos. Araw-araw, lalo siyang minamahal ng mga tao, at hindi ito matanggap ng hari. Muli, bamulong ang tagapayo ng panibagong pakana. Sa pagkakataong ito, iminungkahi niyang ipadala si Ivan upang kunin ang prinsesa ng Niebe, isang babaeng nakatira sa tuktok ng pinakamataas at nagyayalong bundok, kung saan wala pang sinumang tao ang nakaligtas. Nagustuhan ng hari ang ideya at agad niyang ipinadala si Ivan sa tila imposibleng misyon. Sinubukan siyang balaan ni Fo. Ang pagbabalik ng prinsesa ng Niebe ay katumbas ng kamatayan, ngunit tumanggi si Ivan na umatras. Sa tulong ni Fo, matapos ang matinding hirap, narating din nila ang kuweba kung saan nakatira ang prinsesa. Isang napakalaking pader ng yelo ang humaharang sa pasukan, masyadong makapal para basagin at masyadong malamig para tunawin. Ngunit biglang nagsimulang magliwanag ang balahibo ng ibong apoy. Dumulas ito mula sa kamay ni Ivan at tumagos sa yelo, tinutunaw ang pader na parang apoy na dumampi sa niebe. Rumagas sa ang tubig at natangay si Fo, nahulog pababa sa gilid ng bundok. Hindi ito napansin ni Ivan at pumasok siyang mag-isa sa kuweba. Sa loob, maraming prinsesa ang mahimbing na natutulog. Lahat ay magkakahawig at kumikislap na parang yelo. Ngunit gamit ang nagliliwanag na balahibo, natagpuan ni Ivan ang tunay na prinsesa ng Niebe. Hiniling niyang sumama ito sa kanya, ngunit tumanggi ang prinsesa. Naniniwala siyang wala ng matatapang na lalaki sa mundo, walang karapat-dapat sa kanyang puso. At bago pa siya mapigilan ni Ivan, tumalon siya mula sa gilid ng bundok. Walang pag-aalinlangan, tumalon din si Ivan. Dahan-daang lumutang ang prinsesa gamit ang kanyang mahiwagang kasuotan, ngunit nang makita niyang bumabagsak si Ivan na parang bato, sinunggaban niya ito sa ere.
Napunit ang kasuotan at pareho silang bumagsak. Mula sa malayo, nakita ito ni Fo at sa kapangyarihan ng nagliliwanag na balahibo, mabilis siyang sumugod at nailigtas sila. Nawalan ng malay ang prinsesa. Noong gabing iyon sa kagubatan, tahimik na sinabi ni Fo kay Ivan ang katotohanan. Mahal mo siya, at kung mahal mo siya, hindi na tayo dapat bumalik sa hari. Ngunit tulad ng dati, hindi nakinig si Ivan. Kinaumagahan, bumalik sina Ivan, Fo, at ang prinsesa ng Niebe sa palasyo. Nang makita ng hari ang prinsesa kasama si Ivan, nagalit siya. Muli na namang nagtagumpay si Ivan at muling napatunayang mali ang hari. Pinakalma siya ng tagapayo at sinabing huwag magalit. Maaari na niyang pakasalan ng prinsesa at lalo pang lalakas ang kanyang kapangyarihan. Ginantimpalaan si Ivan ng maraming ginto at pinarangalan, ngunit mabigat ang kanyang puso dahil sa kaibuturan niya. Nahulog na ang loob niya sa prinsesa. Noong gabing iyon, palihim na pumasok si Ivan sa silid ng prinsesa at nagdala ng isang palumpo ng bulaklak. Ngumiti ang prinsesa at ipinakitang gusto rin niya si Ivan. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng masinsinan, biglang dumating ang mga gwardya ng hari at napilitan si Ivan na tumakas sa dilim. Lumipas ang mga araw na hindi mapakali si Ivan, pinahihirapan ng isang isipin, ikakasal ang prinsesa sa hari at wala siyang magagawa. Isang araw, hiniling ng hari sa prinsesa na pakasalan siya, ngunit mariin itong tumanggi. Sinabi niyang hindi siya maaaring magpakasal hanggat hindi niya nababawi ang nawawalang singsing ng kanyang lola, isang maliit na singsing na nahulog sa malawak na karagatan. Nataranta ang hari, paano mahahanap ang isang maliit na singsing sa walang katapusang dagat? Sa sandaling iyon, dumating si Ivan at muling ipinadala ng hari, ngayon upang kunin ang nawawalang singsing. Pumayag si Ivan, ngunit nag-alala si Fo dahil nangangahulugang kailangan din niyang tumulong kahit wala siyang ideya kung nasaan ang singsing. Kaya tinawag ni Fo ang kanyang ina upang humingi ng gabay. Sa pamamagitan ng mahika, ibinunyag nito ang katotohanan. Ang singsing ay nasa loob ng tiyan ng isang napakalaking balyena, isang balyenang nakagapos ng mga tanikala at mistulang isang isla sa laki. Ipinakita niya ang daan patungo rito. Kinaumagahan, lumipad sina Fo at Ivan sa ibabaw ng karagatan, ngunit sinalubong sila ng malalakas na hangin. Nawalan ng balanse si Ivan at nahulog sa dagat. Pag-ahon niya, nakita niya ang isang dambuhalang balyena na ang likod ay parang isang maliit na isla dahil sa bigat ng mga tanikala. Agad niyang napagtanto na ito ang balyenang kanilang hinahanap. Maingat silang lumapit at malungkot na ikinwento ng balyena na minsan siyang lumunok ng ilang barko kaya ginapos siya ng mga tao. Pinagsisisihan niya ang kanyang nagawa at nais lamang niyang magkaroon ng pagkakataong itama ito. Nagkaroon ng ideya si Ivan. Kung mapapasinghot nila ang balyena, maaaring maputol ang mga tanikala. Kaya pumasok sina Ivan at Fo sa butas ng ilong ng balyena at maya-maya ay bumahing ito ng malakas. Lumabas ang mga barkong nalunok nito at naputol ang mga tanikala. Malaya na ang balyena at masayang sumisid pabalik sa malalim na dagat. Ngunit nakalimutan ni Ivan na hingin ang singsing. Nalungkot siya hanggang sa may isang maliit na alimango na lumapit dala ang isang kumikislap na bagay sa sipit nito. Ang singsing iyon. Narinig ng balyena ang laman ng puso ni Ivan at iniwan ang singsing bilang regalo. Masayang bumalik si Ivan at palihim na nakipagkita sa prinsesa. Inilagay niya ang singsing sa kamay nito at ngumiti ang prinsesa, paan ng pasasalamat at paniniwalang tunay na matapang at tapat si Ivan. Nang alukon siya ni Ivan ng kasal, pumayag ang prinsesa, ngunit sandali lamang ang ligaya. Namataan sila ng tagapayo ng hari at sumugod ito kasama ang mga sundalo. Nagkaroon ng labanan at nayanig ang palasyo. Nagising ang hari sa galit at nakita si Fo na nagngangalit. Pinaputukan niya ito at bumagsak si Fo, sugatan, mula sa bubungan patungo sa dilim sa ibaba. Ikinulong si Ivan dahil sa lihim na pakikipagkita sa prinsesa. Kinagabihan, habang nag-iisa ang prinsesa, may lumitaw na munting sisiw at inakay siya palabas. Ipinadala ito ni Fo. Ipinaliwanag ng prinsesa ang kanyang plano. Napaniwala niya ang hari na maaari itong bamata muli sa pamamagitan ng pagdaan sa tatlong mahiwagang kaldero. Ngunit nakialam ang tagapayo at iminungkahing si Ivan muna ang subukan. Kinaumagahan, itutulak si Ivan sa tatlong kaldero, una, nagyayalong tubig, ikalawa, kumukulong tubig, at ikatlo, kumukulong gatas. Upang mailigtas si Ivan, kailangang ihulog ang singsing ng kanyang lola sa unang kaldero, ang balahibo ng ibong apoy sa ikalawa, at ang bulaklak ng buhay at kamatayan sa ikatlo, isang bulaklak na matatagpuan sa dulo ng mundo.
Nag-alala si Fo dahil sugatan siya at baka hindi siya makarating sa oras, ngunit naniwala sa kanya ang prinsesa. Ang kanyang pananampalataya ang nagbigay ng lakas kay Fo at mabilis siyang lumipad upang hanapin ang bulaklak. Pagsapit ng umaga, itinulak si Ivan sa unang kaldero, ngunit inihulog ng prinsesa ang singsing at agad na lumamig ang tubig. Nabuhay si Ivan. Sa ikalawa, ibinaba ng ibong apoy ang balahibo nito at muling nakaligtas si Ivan. Sa huli, itinapon siya sa kumukulong gatas. Samantala, natagpuan ni Fo ang bulaklak na nagbabala na mamamatay siya kung ito'y pipitasin. Ngunit pinili ni Fo si Ivan kaysa sa sarili at pinunit ang bulaklak. Sa palasyo, matagal nang nasa loob si Ivan at inakala ng lahat na patay na siya. Nagsimula silang umalis sa dalamhati. Biglang nahulog ang bulaklak sa kaldero at sumabog ang liwanag. Bumangon si Ivan na parang isinilang muli, nagliliwanag sa buhay. Nagalak ang lahat. Ang hari, sabik sa kabataan, ay tumalon sa kaldero, ngunit naipit sa isang malaking bula at lumutang palayo sa kalangitan, tuluyang nawala. Sa pagkawala ng hari, si Ivan ay kinoronahan bilang bagong pinuno. Nagdiwang siya kasama ang prinsesa, ngunit malungkot si Fo dahil inakala niyang mamamatay na siya. Ngumiti ang prinsesa at sinabi na pagsubok lamang iyon ng kanyang puso. Pinatunayan niyang siya ay dalisay, tapat, at matapang. Napuno siya ng ginhawa at saya, at silang tatlo ay namuhay ng masaya magpakailanman. At ganoon naging hari si Ivan mula sa pagiging isang walang kilala.